Dahil sa sunod-sunod na selebrasyon itong nakaraang buwan, hindi mawawala riyan ang kabi-kabilang handaan. Hindi may iwasan ang takaw tingin, kaya naman marami ang natitirang mga pagkain. Natitira po sa amin yung pansit na lang, sir. Kinakain din namin pag ano. Kasi hindi pa naman siya panis. Litson, sir. Mga fruit salad. Yung nakarip naman yung salad. Yung litson naman, litson paksiw. Spaghetti, mga ulam. Minsan pinamimigay. Yung iba nilalagay sa ref para kinabukasan pwede pa ulit kainin. Para iwas aksaya ng pagkain, sagot na namin ang healthy leftover recipes na po pwede nyo ring gawin. Happy 2024 sa inyong lahat mga kapuso. Nako, i-welcome po natin ang bagong taon syempre by being happy and healthy. And what better way to start this year? Syempre yung mga, alam niyo na, mga tips pang kalusugan pa rin po ang hatid ng Pinoy MD sa inyo. Teka, na-isharo nyo na ba ang lahat ng lumpia? Nako, dito sa amin may natira. Pero hindi natin ito basta-basta itatapon, ha? Dahil ang paborito nating lumpia, mamagicin lang natin with natirang kanin. Pwedeng magkaroon ng healthy twist. Ang recipe natin for today, mga kapuso, healthy lumpia fried rice. Simulan na ho natin mga kapuso ang ating pagluluto ng ating happy fried rice. Meron ho akong ditong mga lumpia, hindi ba? Na leftover. Hiwa-hiwain lang natin, di ba? Mga into bite size or even smaller, depende ho sa inyo. Next naman natin, syempre, meron tayong 2 itlog, okay? Ang gagawin lang ho natin, i-scramble lang natin sa, no? Isa lang na ho natin yung ating mga leftover na carrots. O kung may bago naman, pwedeng pandagdag sahog lang din ito, di ba? Ayan. Sunod na ilagay ang green peas para ang ating fried rice, healthy na, makulay pa. Gawing mas malasa with oyster sauce. Tsaka isunod ang natirang kanin. Ang bango! Halu-haluin lang po natin. Samantala, trivia muna tayo mga kapuso. Alam nyo ba na ang kanin pwede pa raw gawing mas healthy? Ayon sa nutritionist dietitian na si Beatrix Mercado, nagiging healthy raw ang kanin kapag inilalagay ito sa freezer. Kasi ang nangyari sa rice, kunyari, freshly cooked siya, tapos i-freezer mo, and then after 24 hours, ideally kakainin mo, doon na bumababa yung sugar. So, bakit siya bumababa? Simply because yung process of retrogradation. So, meaning, initially, digestible starch siya, and then after nun, after freezing and 24 hours, magiging na siyang resistant starch. Hindi na siya agad-agad makaka-spike ng blood sugar, and more than that, it's also good for the gut. Ang bango na! Pero hinay-hinay raw sa mga diabetic, ha? Ang mahalaga pa rin, moderation is key. Know how much carbohydrates you should eat. You could definitely eat yung frozen white rice the next day, but be very mindful with how much you are eating. Samantala, kapag naisahog na ang mga sangkap sa fried rice, pwede nang ilagay ang leftover lumpia at kangkong. Para lang may konti pang color. Ayan. Ganyan-ganyan lang. O. Ha? Kaunting halo pa, luto ng aking happy and healthy lumpia fried rice. I'm ready to eat. Siyempre, mas masarap kumain pag alam mong nakatipid ka. Pero di pa dyan natatapos ang ating kusina adventures, ha? Dahil may isi-share pang leftover recipe si Chef Chona. Good morning mga kapuso! Right after New Year, ang mga leftovers talaga usually ay kagaya ng pasta, mga hamon, o di kaya mga roasted chicken. Ngayong araw na to, ang gagawin natin ay gagawin natin siyang healthier versions out of the leftovers. Ilabas na sa ref ang tirang mga ham. Dahil ang bida sa Noche Buena, lalahukan natin ng mga gulay para i-level up at gawing ham and veggie cream pasta. Kailangan lang ihanda ang leftover pasta, basil leaves, red bell peppers, cheese, broccoli, cream of mushroom, leftover ham, pulang sibuyas, black olives, butter, olive oil at salt and pepper. Meron akong konting butter dito, just about a tablespoon. Tapos meron tayong konting olive oil.
Sunod na ilagay ang pulang sibuyas at ang hiniwang leftover ham. Isahog din ang broccoli at ihalo na rin ang cream of mushroom. Tandaan mga kapuso, kung anumang gulay ang mayroon kayo, o pwedeng isahog. Lagyan ng tubig at kapag kumulo na, sunod na idagdag ang red bell pepper, black olives at keso. Ilagay din ang salt and pepper at ang basil leaves. At huling ilagay ang leftover na pasta. Pero paalala ng mga eksperto, suriin munang mabuti kung ang mga natirang pagkain ay ligtas pang kainin. Kaya naman importante ang maayos na pag-iimbak ng mga natirang pagkain. Safely storing, ibig sabihin, hindi sana siya naka-foil or hindi naka-plastic labo. Kasi pag naka-plastic labo, normally dun mas nagbe-build up yung moisture eh. Nandun siya sa airtight container like yung mga microwavable containers. At hindi sama-sama yung pancit, spaghetti. Mas maganda hindi siya sama-sama kanya-kanya para maiwasan yung cross-contamination at higit sa lahat maiwasan din yung pagkapanis niya. Ang tanong ng bayan, ilang beses lang ba dapat iniinit ang mga natirang pagkain? Safely speaking, once lang. Pag nireheat mo siya ng nireheat ng ilang beses, beyond the bacteria, yung nutrient content nun, mababawasan na. Samantala, sa loob lang ng 15 minutes, luto na ang ham and veggie creamy pasta. Ang pasta with a twist, bakit hindi natin partneran ng roasted chicken and potato salad? Nagawa syempre mula sa mga natirang pagkain. Ang kailangan lang ihanda ay ang hiniwang leftover chicken, crushed pineapple, pickle relish, nilagang patatas, all-purpose cream, celery, salt and pepper, at mayonnaise. Sa isang mixing bowl, paghalu-haluin lang ang lahat ng sangkap. Season natin with salt and pepper. Lagay natin yung ating celery, pickle relish, crushed pineapple, half of the potato, half of the Sa loob lamang ng 10 minuto, ready na ang ating roasted creamy chicken and potato salad. Ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maging malikhain at huwag magsayang ng pagkain. Basta tama ang paraan ng pagluluto at pag-iimbak, makakatipid ka na, masustansya pa ang maihahain natin sa ating mga pamilya. Talaga hong napakaraming food wastage, diba? Tuwing sumasapit ang bagong taon dahil na rin sa dami ho ng ating mga leftover na hindi natin na i-recycle. Sa taong 2024, let's be mindful. Marami ho ang nagugutom, marami naghihirap, at kung mabiyayaan po tayo ng sobrang pagkain, huwag ho natin itong sayangin.